Okay, add breakers, breeders, and case studies to humanize the story. Ibig sabihin po nito, kunyari kanina, di ba, sa gitna, merong in-interview. Doon sa Sine story, nagpa-Sine challenge. Kasi kailangan, may tao. Hindi lang information, no? Merong experience na makaka-relate lagi yung mga manonood. Okay? Kumbaga, pag pinanood namin siya, parang nandun na din kami, na-experience namin yung movie. Ang tawag po doon ay breakers, breeders, and case studies. Okay, and then, end with impact. End with your point in mind. Kung nagsimula ka sa patawa, pwede mo tapusin sa patawa para sa Michael Delizo. Kung nagsimula ka sa isang issue at gusto mong pag-usapan siya ng mga nanood sa iyo, magtanong ka sa ulit, parang yung ginawa ni RG Cruz. Okay, kung gusto mong mag-emphasize ng point na dapat ipagtanggol ang kalayaan sa mamamahayag or ipagtanggol yung teritoryo natin sa West Philippine Sea, gumawa ka ng stand sa uli, parang yung ginawa ni Yang Kadawa, energy of Pinoy. So, yung simula, gitna, wakas ng isang audio output, nakadepende yan. Gusto na sa topic, sa paksa, pangalawa sa intention mo kung isa, kwentista or okay. Ang aim mo ba ay magbigay ng dagdag informasyon, gumawa ng stand, mag-call to action, nakadepende yun sa intention mo bilang isa mobile journalist. Video, visuals, kasi po ito ay visual na video. Okay. Meron po tayong tinatawag na B-rolls. Ito po yung supporting videos or photos na nag-visualize ng report. Yung kuha ng mismong paghabol ng Chinese vessels. Yung kuha ng sili sa palengke. Okay? Ibig sabihin po nito, hindi pwedeng laging mukha ng reporter yung nakikita namin. Kailangan tatapalan natin yung parts ng ibang pagkukwento niya na supporting videos or photos. Ang tawag po na videos. Okay? Next po, spills. On-cam narration ng reporter na ginagamit para mag-demonstrate. So, ito po yung nakaselfie si Yang Kadawa. Ito po yung paglalakad ni Victoria Dulan or yung mga pakwela niya na kasama niya sa buong barangay pala. Okay, ang tawag po doon ay on-cam skills. So, from time to time, mawawala si reporter sa video, babalik rin siya, mawawala. Para hindi po boring yung ating ginagawa. Okay. Third, Cargen. Ito po yung text graphics na ginagamit to label kung sino po yung ating mga in-interview. So, pangalan ng reporter, Yang Kadawa, Patrol ng Pilipino. Cargen po ang tawag doon. In-interview po si Comelec Commissioner. Pangalan ni Comelec Commissioner, ito yung session niya. Tawag po doon, Cargen. Every time na meron po tayong pagsasalita ng tao or in-interview ng tao sa video, kailangan ipapakilala natin. Text graphics, static or animated text over video na hina-highlight yung key words. Pansinin niyo po, di ba kanina ang dami? Mahalaga po ito. Kasi kung puro boses lang, wala kami nakikita gumagalaw sa screen, hindi namin siya maiintindihan. Lalong-lalo na kung ang storya yung katulad ng sa confidential funds. Apakadaming konsepto na kung hindi mo kami bibigyan ng visual aid ng text graphics, hindi namin siya masusundan. Ano yung qualification ng isang, ano dapat yung maging qualification ng isang tumatakbong barangay captain o SK, di ba nilista niya isa-isa? Tawag po doon ay text graphics. Para, yung naririnig namin, mas naiintindihan namin kasi nakikita din namin siya sa video. Okay. MoGraph, motion graphics over video for data visualization or pandagdag effect. Ito yung mga visual effects. Yung sa sile, nakita nyo po yung parang sile na may meter. Okay? MoGraph po yun. Yung paggamit na motion graphics po, ibig sabihin na. So ito po yung mga animation. Dagdag animation na nilalagay para mas mapaganda pa. Okay. CBB or closing billboard. Ito po yung patrol ng Filipino logo sa huli. Pansinin nyo po, yung Mojo output, wala siyang OBB. Huwag kayong gagamit ng OBB na parang gaganon pa yung reporter.
Hindi po yun pang mojo. Ang mojo po, kailangan diretso dun sa storya kaagad, sa opening. Tapos, ang ilalagay ko na, CBB, mabilis na branding sa huli. And then, yung pinakahuli po is na social media CBA. Ito po yung like, follow, share. Yung button. Eh, laging may gano'n. Kasi, pag hindi ka naglagay doon, hindi ka nasusundan. So, ayun po yung social media. Lagi yung magkadikit itong CBB, yung branding, and then yung CBB. Okay. So, meron po tayong visuals. Siyempre, meron tayong audio. Yung napapakinggan natin. Ano po ang dapat papakinggan sa isang mojo output? Una, soundbite. Sound on tape. Ito po yung mga recorded na statement na galing po sa interview ng ating source. Yung interview kay Comelec, or kung may in-interview tayong mga sources, mga tao na mas makakapagbigay ng information na tawag po doon ay soundbite. Ito po yung narration, papakwento ng record. Okay? So, alam na alam. And usually, tinatapalan po ito na video support ng heroes. Natural sound on tape or NATSON. Ito po yung recorded sounds ng lugar. Okay? Para mas maparamdam sa atin yung intensity ng storya. Example po nito, yung tulog ng barko sa West Philippine Sea, yung alon. NATSON po ba tawag? Minsan, okay, kunyari, Kera, may ginawa kami sa Marawi. Yung docu na ginawa namin, wala po ng boses ng recorder. Ang una mong makikita, black screen, tulog lang ng mga baril at bomba. Tapos kung pinunting na-fade yung itsura ng Marawi na bomba. Yan po yung style sa incapacity, yung docu na ibigay sa Marawi. May mga times na mas impactful yun. Tulog muna bago magsasalita. Stickers, sound effects na nagsisilbing transition. May ganito po tayo ginagamit sa radio ko. Yung mga chuk-chuk. Mga swipe. Yung tunog ng... Makansin po yung kay RG Cruz, nung nagpakita siya ng document, may parang pages na nag-flip. Stickers po yun. Pang-transition, para hindi putol lang, abrupt na putol lang yung mga video natin. Background sound effects, ito po yung piniplay na sound effects pamak habang nagsasalita yung reporter. Ito din po yung mga parts lang ng songs na pang TikTok o pang kwela sa umpisa. Pero huwag niyo pong gagamitin yung buo, makaka-copyright po kayo. So kung walang kayo ng konti, pang-hikayat lang, and then proceed with the story. So pagsama-samahin po natin lahat, visual and audio, ito po yung isang example. Hi, I'm Taylor. Soundbite. Dito sa UP Dalaman, alam niyo ba na isa na rin tinuturo ay ang fourth patungkol kay Taylor Swift? Ang tanong, papasa ka ba? Dito sa UP Dalaman, pinakabagong elective subject na pwede mo makuha ay patungkol kay American pop star Taylor Swift. Ready for it? You will love it. Alika na nga, pumasok na tayo sa school. Pero uy, hindi ito sayawan ng kantahan class ha. Ayon sa pagtuturo nito si Professor Cherish Brilon, iikot ang course sa pag-aaral sa tandems, tutura ng pagtanggap ng mga Pinoy sa international artists, at mas malalim na pagkunawa sa epekto ng isang personalidad sa buhay ng tao. All too well lang ang peg. Soundbite. Cardigan. As an example, para ma-explain yung relation natin ng public. No? Hindi na siguro fans, no? But the public's, the way that the public looks at her, pati yung media, the way that, for example, we look at issues of gender, class, fantasy of success and mobility, no? But that's our Soundbite, interview, Cardigan. But after improving the more honest with the more that first, those artists are representing out of dimensions. That's a new person. Alam niyo bang this is nothing new? Kasi may ilang universities na sa ibang bansa na nag-offer na ng Taylor Swift course. Tapos ng reputation. Is it true that I said all? Spin. Is it too late to do this yet? Isn't it? Ay, wait, 50 ako guys.
Wala lang akong lyrics today. Bukod kay Taylor, may ibang naging special topics course din dati ang UP Broadcast Media Arts and Studies, gaya pag-aaral sa K-drama. Pero balisa ko, may mga susunod na kay Taylor Swift ah. Sound guide, what's graphics with it? Palestina. And the third one would be on the intersection of K-pop. Makante ba ni Taylor Swift? Yes po, syempre si... Kung kayo tatanungin, sino ba ang celebrity na gusto niyo pag-aralan? Comment nyo na yan! Upit ko, tayo sa... Basta part lang ma'am, tapos naka-produce siya. Basta part lang, hindi po. Ang allowable po ay 10 seconds. As a study, ito yung tinutulungan sa UP, nag-interview ng reaction ng mga bata. And then, the rest puro mga pakwela na ni Fiction. Okay? Forms po. Ano po yung mga format? Okay? Kada platform po, syempre ang main publishing format niya, digital, social media. So kada social media, meron siyang iba't ibang format. Okay? So ito po yung una. Okay? Square format. Ito po yung Teka lang, sabihin ko. Ito po yung platform, yung format na specific for most Instagram and Facebook posts. Kaya po sa Facebook at sa Instagram, ang nakikita nating mga video explainers, laging square. Okay? Ginagamit po ito for fast facts reporting, explainers, feature stories na up to 5 minutes. Medyo mahaba. Ang aspect ratio niya, 1:1, resolution 1080 by 1080. Ito po ang sample, gawa ko po ito. For Sir Anthony Taveras. So, nasa kung kapal na. Di ba may mga nakikita tayong ganito na pagkukwento? Si GMA, mahilig sila sa ganito. Walang voiceover, meron lang subtitles sa ilalim. Underneath na, hindi tayo Pasok pasok. yung intro. Tsaka, hindi ko rin alam kung Hindi ka na po tatapusin sa yan. pandemic na yun, kasi nabutan ako nun ah. Next was, ito may makikilala kayo pa. Okay, ito po yung square horizontal format. So, ito po yung tamang paggamit ng horizontal format sa Mojo. Used for long format, mas mahaba pang pagkukwento at digital documentary. So, yung landscape orientation, para sa mas mahabang mga mobile journalism outputs. Ito po ay 15 minutes max at normally ito po ay pinapublish sa YouTube. Okay, so yung nakikita, kagaya po ng sinabi ko kanina, yung sa Frontline Pilipinas naka-self-reporting na naka-landscape, hindi talaga siya hindi na siya yung tunay na Mojo. Doon siya nagsimula, pero ngayon, hindi na siya Mojo kasi ang Mojo dapat pinapanood sa binubuo at pinapanood sa phone. Ang example po nito ay binutong mobile documentary for Manila Bulletin. Okay, digital documentary siya. Tungkol po ito sa mga regions sa Green Island. Napanood doon na ata. Okay, pakita ko lang po yung sample. Kaya kapansin ninyo, kahit mga influencers and vloggers, mas mahaba yung gawa nila pag YouTube. Kasi para doon siya. Ito po ay kuha ni Kuya AJ gamit ang smartphone niya. Nakabuo kami ng isang buong dokumentaryo. Ito po yung tungkol sa mga teacher, nag-modular pa kayo na pinakita namin kung paano siya. Kaya siya kahirap na binibistik yung material mo sa hindi ko lang po napag-usin, panoorin niyo lang. May copy po na si Creative. Kaya sikat na kayo. Kung walang laro
TikTok, IG, Teka lang, and Reels. laruin natin. Ang December 31 deadline ng bigay ng UR para sa mga jeepney operator. Ito po yung pinaka-effective na Mojo. Kasi ito po yung ginagamit na mas maraming viewers. So yung mga Nakatayo, 3 minutes makakasali max. sa isang transport Hindi ko na po cooperative tatapusin, madami na po operation, tayo. papalagan pa rin pumasana sa 20. So, ang tingin po namin, ang ipapagawa sa NSPC ay yung vertical format. Parang patrol ng Filipino style. Kasi yun po ang tunay na Mojo na talaga na rin. Okay. Hindi po tayo papagawa ng 15 minutes na document. Ay, apakahaba. Okay, kung kayo talaga ito, yung TV vlog nga na 6 minutes lang, hindi na rin. No? So, vertical format, pang TikTok. Okay. Ito po ang mga gamit. Okay, kailangan may smartphone na maayos, malakas yung memory. Okay, kung kaya niyo po mag-invest ng iPhone 15 Pro Max. O may iPhone kayo, pwede. Pero hindi kailangan. Smartphone, regular smartphone, pwede na. Kasi yun yung idea ng Mojo. Kahit anong gamit mong phone, makakagawa ka ng website. Wala sa pagsusulat mo yan. Okay, kailangan natin ng ring light with tripod. Kasi minsan madilim. Okay. Pocket Wi-Fi. Kasi online editing yan usually. Okay, gimbal or stabilizer. Yung pang phone. Ang tawag ko din yung Osmo. DJI na may DJI na stabilizer. Para hindi maalog yung makuha. At mobile mic. Yung ginagamit ng mga vloggers. Para malinaw yung audio. Yung gamit. Normally, pag nag-Mojo po kami, nasa isa siyang backpack na gano'n. Tapos nakasiksik siya lahat. Tripod, gimbal. Tapos pag sinabi namin, oh Mark, pumunta ka sa Occidental Mindoro, i-shoot mo yung story na to. Okay, gawa siya ng isang tao, siya magsusulat, siya magsushoot, siya mag-e-edit sa phone, bigay sa opisina. Individual category po ito. Yung po ay Pag iPhone, hindi na kailangan yung gimbal. pag iPhone daw, hindi na kailangan ng gimbal kasi siya yung iPhone, may sarili siyang sensor. Ito po ang editing applications. CapCut, Canva, Lightroom. May mobile version po ang Adobe Lightroom pag gusto nyo pong pagandahin yung quality ng pictures. KineMaster VN. Ito pong KineMaster VN CapCut. Magkakamukha po yan. Mga free po yan ng video editing. Okay, Canva, kung gusto nyo pong gumawa ng graphics or mabilisang animations. I-save nyo siya, tapos pagka-save nyo from Canva, transfer nyo siya sa CapCut. So ako gumagawa ako ng graphics sa Canva kasi pwede ka makagawa ng transparent background graphics doon. Pwede din kayo gumawa ng animated doon. I-save ko siya sa phone, tapos tsaka ko siya ikakabit sa CapCut. Yung mga text graphics, yung mga margin, sa Canva ko lang siya ginagawa. Guidelines. Kasi nasa consultative leg pa po siya. Pero dahil nga po ang kinoconsult nila ay sila Jeff, most probably, ang ipapagawa din ni Jeff, patrol ng Filipino style. So meron na po kayong advance. Will be given to the contestants, okay, as the main reference for their mobile reports. Contestants may be allowed to use external sources online for use reports provided naka-aside siya by courtesy. Over and shoot footage 2 hours to write, total of 3 hours. Okay. Hindi pa po ito official na given by the judge where horizontal or vertical. Pero yun nga po, mukhang vertical ang ipapagawa. Branded material like pop songs, ads, movie clips is allowed provided na hindi, 5 seconds lang pala yung allowed. 5 lang, hindi pwedeng more than 5. Ito yung dapat gawin. Mobile reports for judging shall be uploaded on a private Facebook page, group created by the judge. Contestant must use their own personal. Ayan, sana may natutunan po kayo. Kung may tanong po kayo. Okay, pero kumbaga hindi naman, ang i-judge hindi yung script nakasulat. Yung final output na talaga yung main basis for judging. Content, okay, technicals, visuals,
delivery. Yun yung tatlo dyan. Yung paraan ng pagre-report, yung paggamit ng SED, yung technical, and then yung content. Yung tatlo yun. Kapag render naman ng 500 MB lang talaga. Kasi pag more than 500 MB, sobrang taas ng graphics requirement mo, hindi mo siya masasubmit. Lahat lang mahina yung sayang nga yung ginawa mo. Hindi mo siya ma-upload ng mabilis. Yun lang yung idea ng vertical landscape. Ang mahalaga dapat yung feel niya, yung kung gaano siya ka-engaging, no, gaano kalinaw yung pagkukwento, no, which is the forte of patrol ng Pilipino. Madali siyang maintindihan kahit na maiiyak siya. Taskwela. Yun yung elements na dapat meron sa movie. Okay, so, kung vertical man siya, i-transfer, gawin yung landscape. Kung landscape yung papagawa, transfer nyo lang yung patrol ng Pilipino style to landscape. Sa Facebook at sa TikTok, patrol ng Pilipino po. Madami pong sample doon. Marami na po kami na post. Di ba dito lang po? Dito lang. Tayo ba? Tumayo po talaga sa upuan. Sige, sisay mo muna.